hapon, Mindanao, adlawng Sabado, Mayo 4, tuig 2024. Live gikan dinhi sa Brigada News Center, ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa News Team. Ako si Brigada Hana Perez ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa Tapusan. Pakyas nga madakpan sa National Bureau of Investigation Region 10 ang mga operator sa matud pa iligal nga pagminas sa Misamis Oriental. Ibrigada mo, Jackie Pakla. Kadlawon Mayo 3, subling gilusob sa DENR, AMB, MGB, mga sundalo og NBI Region 10 ang lapad nga mining site sa Barangay Tingalan Upol, Misamis Oriental. Una nang naglusad og surveillance operation ang mga otoridad, ingon man ang MGB batok sa usa ka Mr. Patrick Lam ug uban pang wala may lang mga Chinese national kinsa gitumbok nga financier, manager, operator nga gahimong illegal nga pagmina sa maong lugar. Sama sa naanda na pakyas gyapon ang mga otoridad nga masikop ang maong mga langyaw. Nakita matud pa mismo sa operating team ang operasyon sa mga akusado nga nagpahigayon og excavation, extraction og transportation sa sand and gravels, minerals ug uban pa gamit ang bugat nga mga ekipo ug ubang nga mga mining paraphernalia. We conducted operation and we were able to nakakuha tag mga equipment dito, mga dump trucks, backhoe, mga kailangan langanin na sila yung mga payloader na ay generator sets, doon ay sluice mats, siguro maraming paano katungod musala o mga minerals. So na-confiscate na to. Incidentally, ang problema lang, nag-ampak ang mga tao. Sayo kita dito. Kaya dili magod-diretso, layo pa man. So, doon atong ipanglakag sila, pero di nagawa na yun natin ng absan. Pero kuha na to yung equipment. Dako-dako ng equipment. Dili matud pa muhunong ang mga otoridad sa paglusad og operasyon hangtod nga masikop ang mga personaheng illegal miners. Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives, kini si Brigada Jackie Paklar, Brigada News. Tingkagol sa prisuhan ang gikonsidera sa otoridad nga top 1 regional target drug personality sa Rehiyon 11. Kinihuman nadakpan sa anti-illegal drug buy-bust operation sa Digos City, Davao del Sur. Ibrigada mo, Deno Tolentino. Nagkatubang karon og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang usa ka lalaking na maligya og droga. Kini human nga nadakpan sa anti-illegal drug buy-bust operation sa City Drug Enforcement Unit sa Digos City PNP dito sa Purok Anahaw, Mabini Extension, Barangay San Miguel, Digos City, Davao del Sur. Ang dinakpan mo si Kaiser Abiliana alias Toto, 19 anyos, residente sa nasampit nga lugar. Kinsay gikonsidera sa kapulisan bilang usa ka top 1 regional target drug personality sa Rehiyon 11. Sumala pa ang dinakpan napalitan sa usa ka operatiba nga nagpakaron ingnon nga buyer sa usa ka pakete sa ginatuang Cebu gamit ang usa ka libo ka pesos nga drug buy-bust money. Dito nagpositibo kini sa pagpamaligya og droga o gilayong gidakop sa kapulisan. Unasa nakuha sa iyang posisyon ang lain pang duwa ka pakete sa Cebu ug ang nasampit nga buy-bust money, usa ka bag ug ang usa ka motorsiklo nga iyang gigamit sa illegal nga transaksyon. Nasairan nga ang naisgutang lalaki kanhi kining bilanggo tungod usab sa susamang kaso mao ang pagpamaligya og droga. Busa karon balik kini sa presuan tungod sa iyang dili maayong binuhatan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Deno Tolentino, Brigada News. Lauman nga mamahimo ng operational sa katapusan sa bulan sa Mayo ang traffic light sa Kidapawan City. Kay baluan nga unang giingon nga Mayo 5 ang pagpasiga niini apan nalangan matud pa ang pagtaod sa CCTV cameras mao nga i-reschedule ang operasyon. Ibrigada mo, Eva Molina. Halos kompleto na alang sa operasyon ang traffic lights nga gitaod sa duha ka area dinhi sa Kidapawan City. Sumala ni Kidapawan City Mayor Paulo Evangelista
Ang target unta sa pagpasiga sa traffic lights gitakda sa Domingo, Mayo 5 apan mihangyo og extension ang kontraktor niini gumikan na langan ang pagpadala sa CCTV camera. Tungod niini gihatag sa LGU Kidapawan ang katapusang petsa sa Mayo nga maoy adlaw aron nga mamaymong fully operational na ang naasoy nga traffic lights. Una mihangyo si Mayor Evangelista nga pasigahon na ang naasoy nga traffic lights sa Mayo 5 bisag wala pay CCTV camera aron nga maedukar ang mga tawo sa paggamit niini. Samtang mitakda na usab og schedule ang Traffic Management Enforcement Unit o TMEU alang sa pagseminar sa mga tricycle drivers. Tumong sa maong seminar nga mahatagan ang mga driver ug managsamang pagsabot kabahin sa paggamit sa traffic lights. Malaumon si Mayor Evangelista nga una pa ang hingpit nga operasyon sa mga traffic lights nga gipaymutang sa Quezon Boulevard Crossing Sudapin ug sa atbang sa City Warehouse makasabot na ang tanan sa go and stop aron nga dili madakpan. Report gikan dinhi sa Kidapawan City. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina. In the heart of changing lives, Brigada News. Patay ang usa ka karpentero human makuryente sa Coronadal City. Misaka ang biktima sa punuan sa Sarisa aron matugpaputlon ang mga sanga duol sa linya sa kuryente. Ug sawa damha nasangit kini sa live wire. Ibrigada mo Argene Gasis. Nasawi ang isang karpentero matapos makuryente sa Purok Mabuhay, Barangay Mabini, Coronadal City pasado alas 2 kahapon ng hapon. Kinilala ang biktima na si Aldabon Fernando, 43 anyos, residente ng New Pasig, Tacurong City, Sultan Kudarat. Ayon kay Barangay Kagawad Adam Sintin, umakyat sa puno ng Sarisa ang biktima upang putulin ang mga sanga na malapit sa linya ng kuryente. Ngunit sa kasamaang palad, ang isa sa mga sangang pinutol nito ay sumabit sa live wire. Narinig pa ng mga kasamahan nito ang pagsigaw ng biktima ng tulong, ngunit wala ang mga itong nagawa dahil sa takot na baka sila naman ang makuryente. Dahil sa lakas ng boltahe, binawian ng buhay si Aldabon. Nananawagan naman si Kagawad Sintin sa mga residente na makipag-ugnayan muna sa barangay bago magsagawa ng pruning o magputol ng mga sanga ng kahoy, lalo na kung ito ay malapit sa mga electrical lines. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Coronadal. Ito si Brigada Argene Bautista Gasis, in the heart of changing lives, Brigada News. Gisugda na sa Sultan Kudarat Electric Cooperative Consokelco ang panagpulong alang sa implementasyon sa Sitio Electrification Program concept sa Lebak ug Calamansig. Ibrigada mo Ian Alion. Ang Sultan Kudarat Electric Cooperative o Sokelco ay nagsagawa ng pagpupulong kasama ang mga barangay officials at contractors para sa implementasyon ng SEP o Sitio Electrification Program para sa mga liblib na sitio sa munisipyo ng Lebak at Calamansig. Ang nasabing programa ay pinangunahan ng dalawang board of directors na sina Vivencio Nisisito Jr. ng Lebak at Lloyd Zian Bernales ng Calamansig, at kasama rin sa mga dumalo ang mga recipient ng palibreng ilaw ng Sokelco ay ang mga barangay officials sa iba't ibang lugar sa mga nasabing bayan. Kabalo ka kabrigadang iyan na pagbalik natin diri sa Libak mga aktibidad. Unang-una na diri kahapon kabrigadang iyan gitipon naton ang mga barangay officials sining mga recipients sining aton Sitio Electrification Program, no. Kung sa diin natipon-tipon kita para ma-coordinate sa aton nga mga barangay officials nga mag-umpisa na ang ining implementasyon sa ining gitawag naton nga Sitio Electrification Program. Gipatawag naton ang aton nga mga partners, no, ang aton nga mga barangay officials para nga at least mabalaan man nila kabrigadang iyan kung ano ang mga responsibilidad nga kinahanglan nila igahatag man agud nga mapa-implement naton ini nga programa nga madali, no, pag madasig kag wala sa anuman nga mga sablag kabrigadang iyan. So kahapon na kick off na kita. Ang layunin ng programang SEP ay para sa mas mapalawak pa ang serbisyo ng Sokelco ay upang maihatid ang kuryente sa mga liblib na lugar sa mga bayan ng Lebak at Calamansig para na rin sa pagkakaroon ng mas maliwanag na komunidad. Yan ang report mula dito sa bayan ng Lebak, probinsya ng Sultan Kudarat, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Patay ang duha ka individual samtang 5 ang samdan sa nahitabong bangga tali sa duha ka sakyanan sa Bunawan, Agusan del Sur. Samtang parayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa hinungdan sa maong disgrasya. Ibrigada mo Christian Cabanyas.
Patay ang duha ka individual ug unom ang daling gidala sa balay Tambalanan. Human magbangga ang duha ka mga sakyanan bandang alas 5 sa hapon niadtong nakalabay nga Mayo 1, 2024 sa Purok 3, Barangay San Andres, Bunawan, Agusan del Sur. Sa inisyal nga investigasyon sa Bunawan Municipal Police Station padulong sa Davao nga direksyon, ang usa ka 10-wheeler truck gimaniho ni JM Humawan Bagaypo, 26 anyos, ulitaw, nagpuyo sa Purok 8 Pasta, San Francisco, Agusan del Sur. Sa diyang kalit nga nisugat og nibangga ang usa ka multipurpose van gimaniho ni Darrell Author, 34 anyos, ulitaw, nagpuyo sa Barangay Duungan, Butuan City, Agusan del Norte, padulong unta sa Butuan nga direksyon. Kusog matod pa ang dagan sa multipurpose van resulta sa maayong pagkabungkag niini og nabungkag usab ang atubangan nga bahin sa kasugat niining 10-wheeler truck. Tungod sa panghitabo, dead on the spot ang usa ka Dibilen Rebiolos Gimparo, 26 anyos, residente sa Hubang, San Francisco, og landig sa Balay Tambalanan. Ang laing unom ka mga kauban niini nga sakay sa gikabutsyag nga sakyanan. Samtang walay swerte, nakabsan usab sa hinulamang kinabuhi ang driver sa usa ka 10-wheeler truck. Human gideklara nga dead on arrival sa attending physician pinaagi ni Dr. Leo Fernando Bas. Kasamtangan, padayon pang mihimo og dugang investigasyon ang buhatan sa kapulisan og nakakustodiya na usab ang duha ka mga nalambigit nga mga sakyanan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Christian Talimudaw Cabanyas, Brigada News. Gisugda na ang usa ka bulan nga liga ng mga barangay sa Valencia City, Bukidnon. Samtang mga opisyales gipanghinaot nga dili maapektuhan ang ilang pagpanerbisyo sa tagsa-tagsang barangay. Ibrigada mo, Jen Golosino. Formal nang gisugdan ng usa ka bulan nga kalihukan og mga aktibidades alang sa Sport Fest Liga ng mga barangay Valencia Bukidnon Chapter nga gipahigayon di as may covered court a Barangay Bagong Taas ning syudad sa Valencia, Abril 30, 2024. Subay sa tamang fostering camaraderie and unity among barangay officials through sports nga gitambungan sa 31 ka mga opisyalis sa barangay. Saysay pa ni Kapitan Louis John T. Naiz nga tumong sa mong kalihukan aron nga mamintinar ang maayong panglawas sa mga barangay officials ug adunay higayon nga magasuod ingon man magkabanding alang sa maayong pagdumala ngadto sa katawan sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Ang aktibidades nga atong gihimo karon mao kini aktibidades nga maka-create og camaraderie o closeness sa tanan barangay official dinhi syudad sa Valencia. Isip Liga President ato kining gahimo kay para sa kanunay ang tanan natong mga lumilihok sa barangay magkaila og magkatinapangay. Dagang mga aktibidades og mga dula ang nakahanay ngadto kanila sa mas basketball, volleyball og uban pa. Nasayran nga ang maong aktibidad adunay gigahin nga pondo alang sa papremyo ngadto kanila og kini nga kalihukan ipahigayon lang sa matag duha kang adlaw sulod sa usa ka semana. Sa mensahe nga gihatag ni Valencia Vice Mayor Ted Pipito nga suportado usab niya ang maong Sport Fest. Na ay mga contest nila para pod nga ma-maintain ang health sa ato mga barangay officials. Nalipay ta nga nagpasiugda sila ani nga programa kay we believe nga for a person to be effective and efficient dili lang dapat healthy ang iyahang una-una, healthy usab ang iyahang panlawas. Kay baluan nga ang liga ng mga barangay nagsilbi nga asosasyon sa tanang barangay sa usa ka lungsod o syudad og gisiguro niini nga taliwala man sa ilang gipahigayong kalihukan dili maapektuhan ang ilang pagpanerbisyo ngadto sa tanan. Balita gikan sa Valencia City, Bukidnon, in the heart of changing lives. Kini si Jen Golosino, Brigada News. Mukabat sa kapin kon kulang 146 million pesos ang kantidad sa gidudahang shabu ang nasakmit sa gipahigayong operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Zamboanga ug Criminal Investigation and Detection Group Zamboanga. Lakip sa mga nasikop, usa ka public teacher. Ibrigada mo, Marco Polo Muta.
umaabot sa 146 na milyong pisong halaga ng pinaghinalang shabu ang nasabat ng magkasanib na puwersa ng otoridad sa ginasang bypass operation na nagresulta sa pagdakip ng 4 na mga kalalakihan sa Salam Drive, Purok 1, Barangay Mampang dito sa lungsod ng Zamboanga. Batay sa ulat na inilabas ng otoridad na kumpiska ang milyong-milyong halaga ng pinaghinalang shabu sa 4 na mga kalalakihan na kinilala bilang sina Wilson Sahiban, 25 taong gulang, John Jimar Sajili Ayub, 29 na taong gulang, Jimmy Sahibol, 30 taong gulang, pawang mga taga Sulu Province, at si Abdurrahman Abdul Kahim, 27 taong gulang, isang public elementary school teacher na nakatalaga sa isang island barangay dito sa Zamboanga. Lingid sa kaalaman ng mga suspek ay tinututukan na ng mga otoridad at namomonitor na ang mga bulto na pinaghinalaang shabu mula sa mga suspek na matagal nang minamanman ng otoridad. Sa 6:20 ng gabi nang matagumpay ang pag-aresto sa mga suspek, katuwang din ang CIDG o Criminal Investigation and Detention Group, CCFU, Zamboanga City Police Office 6, Criminal Investigation Unit ng Zamboanga City Police Office at ng Zamboanga City Mobile Force Company na pinasok ang naturang lugar at doon tumambat ang kilo-kilong mga pinaginalang shabu na sinubukan isilid sa mga tea bag at sa mismong oras na yun ay hindi na makapalag ang mga suspek matapos na arestuhin ng mga operatiba ang 4 na kalalakihan sa naturang lugar. Nakumpiska mula sa mga suspek ang 21.5 kilo ng pinaghinalang shabu at iba pang mga non-drug evidence sa nasabing insidente. Samantala, itinurn over na ang mga nakumpiskang mga drug evidence para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Ang PNP at PDEA Zamboanga ay patuloy sa pangangampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang maayos at ligtas na komunidad tungo sa hangarin na makamit ng bagong Pilipinas sa ilalim ng Administrasyon Marcos. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga, ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Mga kabrigada, padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og ginabang. Alang sa cash donations, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 0000557-60731. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang dinhilang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Ug sa mga gustong mahimong brigada volunteer, pwede pud kamong mudangop dinhi sa estasyon ug magpalista. Mao ka na ang naglangkob nga mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkadaing lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Brigada Hannah Perez in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.